Ako si Leticia, isang ina, at isa ring pulis. Pero sa gabing iyon, wala akong kwenta bilang pareho. 1:00 ng madaling araw, ang bigat ng pagod mula sa maghapong duty ay halos nagpapapikit na sa aking mga mata. Ang tanging ingay na maririnig ay ang tahol ng aso sa kapitbahay at ang mahinang ugong ng electric fan. Payapa, iyon ang akala ko. Pero bigla, isang malakas na kalabog sa pinto ang gumising sa buong diwa ko. Ang puso ko, parang gustong kumawala sa aking dibdib. Sino naman kaya iyon sa ganitong oras? Dahan-dahan akong lumapit sa pinto at narinig ko ang isang mahinang hikbi. Isang boses na kilalang kilala ko. Pagbukas ko ng pinto, gumuho ang mundo ko. Sa harap ko nakatayo ang aking bugtong na anak, si Ana. Ang kanyang mukha, Diyos ko, ang kanyang mukha. Ang dating maamo niyang mga mata ay halos hindi na maidilat dahil sa pasa. Ang kanyang labi ay putok at may bahid ng tuyong dugo. Bumagsak siya sa aking mga braso, nanginginig, na parang isang basang sisiw na walang mapuntahan. Ang hiya. Ang kahihiyan na naramdaman ko sa sandaling iyon ay hindi dahil sa sasabihin ng mga kapitbahay. Hindi dahil baka may makakita sa amin. Ang kahihiyan ay dahil sa sarili ko. Bilang isang ina, nabigo ako. Nabigo akong protektahan ang pinakamahalaga sa akin. At sa gitna ng kanyang paghagulgol, binigkas niya ang mga salitang sumaksak ng paulit-ulit sa puso ko. Inay, sabi niya, halos pabulong. Sinaktan po ako ni Marco dahil sa kabit niya. Dahil sa kabit niya. Ang aking manugang, ang lalaking pinagkatiwalaan ko sa aking anak, ang lalaking itinuring kong tunay na anak, ay sinaktan ng asawa niya dahil sa ibang babae. Ang hiya ay napalitan ng galit. Isang galit na hindi ko pa naramdaman sa buong buhay ko. Isinara ko ang pinto at sa loob ng aming tahanan, doon nagsimula ang isang digmaan. Naaalala ko pa noong una kong makilala si Marco. Magalang, mukhang masipag, nangako siya sa akin habang hawak ang kamay ng aking anak na aalagaan niya ito, na mamahalin niya ito ng higit pa sa kanyang buhay. Naniwala ako. Bilang isang ina na maagang nabiyuda, ginawa ko ang lahat para maging buo ang pamilya ni Ana. Ako ang nagsilbing kanilang ilaw ng tahanan, kahit sa kanilang sariling pamamahay. Nang ikasal sila, halos kalahati ng ipon ko ang ginastos ko para lang masigurong magiging maganda at kagalang-galang ang kanilang kasal. Inutang ko pa ang bahagi ng pambayad sa bahay na tinitirhan nila ngayon sa pag-aakalang iyon ang pundasyon ng isang masayang pamilya. Lahat ng Pasko, lahat ng kaarawan, ako ang laging may handa, ako ang tagasalo sa mga problemang pinansyal nila. Pero habang tumatagal, para akong naging multo sa kanilang buhay. Isang bagay na nariyan lang pero hindi na pinapansin. Walang pakialam. Iyon ang nararamdaman ko. Kapag bumibisita ako, abala sila sa kanilang mga cellphone. Kapag tumatawag ako, laging may dahilan para hindi sumagot. Ang lahat ng sakripisyo ko, tila ba wala lang. Isa na lang akong matandang babae na naghihintay na lang na pumanaw. Nag-iisa, iyon ang pakiramdam, kahit na may pamilya pa ako. At ngayon, heto ang bunga ng lahat ng iyon. Isang anak na wasak ang katawan at puso, at isang manugang na tila kinalimutan na kung ano ang kahulugan ng salitang pamilya. Isang manugang na walang utang na loob. Kinuha niya ang lahat, ang tiwala ko, ang pera ko, at ngayon, halos kunin na rin niya ang buhay ng aking anak. Habang ginagamot ko ang mga sugat ni Ana, isang bagay ang malinaw sa isip ko. Tapos na ang pagiging maamong tupa. Tapos na ang pagiging ina na laging nagpaparaya. Sa gabing ito, hindi lang si Leticia na ina ang kumikilos. Kumikilos din ang pulis sa loob ko. Hinayaan kong makatulog ang aking anak. Pagkatapos, dahan-dahan, walang ingay, isinuot ko ang aking uniforme. Ang bawat butones na isinasara ko ay isang panunumpa. Kinuha ko ang aking baril mula sa safe, kinargahan ito, at inilagay sa aking tagiliran.
Umalis si Marco sa buhay namin na ang akala niya ay wala akong laban. Ang akala niya, isa lang akong matandang pulis na malapit ng magretiro. Ang akala niya, hawak niya ang lahat ng baraha. Pero mayroon akong isang lihim na yaman. Isang alas na hindi niya kailanman nalaman. Bago pumanaw ang aking asawa, mayroon siyang iniwang isang last will and testament. Nakasaad doon na ang lahat ng aming ari-arian, kasama na ang isang malaking lupain na minana pa namin sa aming mga ninuno, ay mapupunta lamang sa akin at kay Ana. At may isang kondisyon, hindi ito maaaring ibenta o isanla ng walang pahintulot naming dalawa. Ang dokumentong iyon, ang aming trump card, ay nakatago ng maigi sa loob ng maraming taon. Ang maliit na lola na minaliit niya, ang biyenan na binaliwala niya, ako ang may hawak ng susi sa lahat ng pinaghirapan ng aming pamilya. At sa gabing iyon, napagtanto ko, hindi lang ako ang biktima. Ako ang magiging mangangaso. Hindi ito simpleng paghihiganti. Hindi ito tungkol sa pera o sa lupa. Ito ay tungkol sa pagbawi ng aming dangal. Ang dangal ng aking anak na winasak niya. Ang dangal ko bilang isang ina na niyurakan niya. Gusto nilang manahimik ako. Gusto nilang itago namin ito dahil sa kahihiyan. Pero hindi. I will not stay silent. Hindi ako papayag na ang kwento ng anak ko ay magtapos sa pagiging isang biktima lamang. Ibibigay ko sa kanila ang isang leksyon. Isang leksyon na hindi nila malilimutan. Isang leksyon na kahit ang kanilang mga apo ay maaalala. Ang batas na isinumpa kong ipagtatanggol, iyon din ang batas na gagamitin ko para durugin sila. Ang hustisya, darating ito. At ako mismo ang maghahatid nito sa kanilang pintuan. Ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa akin at sa aking anak. Ito ay kwento ng bawat ina, ng bawat babae, na minsan nang sinaktan at minaliit. Kung naranasan mo na ang pakiramdam na maging isang estranghero sa sarili mong tahanan, kung naramdaman mo na ang sakit ng pagtataksil, i-like at i-share mo ang video na ito. At huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Saan kayo nanonood? Gusto kong malaman kung hanggang saan aabot ang ating laban. Kwentuhan mo ako. Ibahagi mo ang iyong kwento. Dahil sa pagkakaisa, doon tayo humuhugot ng lakas. Ngayon, hayaan ninyong simulan ko ang aking kwento ng paghihiganti. Ang biyahe papuntang ospital ay isa sa pinakamahaba at pinakatahimik sa buong buhay ko. Bawat lubak sa kalsada ay nagdudulot ng mahinang ungol mula kay Ana na nakasandal sa aking balikat. Ang kanyang katawan ay nanginginig pa rin, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa takot, isang takot na tila bumaon na sa kanyang mga buto. Hawak ko ang kanyang kamay, mahigpit, na parabang sa paghawak na iyon. Maibibigay ko ang lahat ng lakas na nawala sa kanya. Sa loob ko, isang bagyo ang nagwawala. Galit, lungkot, pagsisisi. Bakit hindi ko ito nakita kaagad? Bakit hinayaan kong umabot sa ganito? Ang mga tanong ay paulit-ulit na umiikot sa aking isipan, ngunit wala akong mahanap na sagot. Pagdating namin sa emergency room, ang malamig at puting ilaw ng ospital ay tila lalong nagpatingkad sa mga pasa sa mukha ng aking anak. Si Dra Cruz, isang matagal ng kaibigan ng pamilya, ang sumalubong sa amin. Ang kanyang mukha ay puno ng propesyonal na pag-aalala, ngunit sa kanyang mga mata, nakita ko ang awa. Habang sinusuri niya si Ana, kinailangan kong ikuwento ang mga nangyari. Bawat salitang lumalabas sa aking bibig ay parang lason, mahirap bigkasin, nakakahiya. Sinaktan po siya ng asawa niya, doktora. Ang mga salitang iyon ay tila isinulat sa hangin, isang permanenteng mancha sa dangal ng aming pamilya. Ang mga resulta ng X-ray ay nagpakita na walang nabaling buto. Salamat sa Diyos. Ngunit sinabi ng doktora na mayroon siyang severe soft tissue contusions. Mga pasa. Malalalim na pasa. Ang ibig sabihin noon, ang bawat suntok, bawat sipa, ay malakas. Sinasadya. Ginawa para manakit ng husto. Habang nakaupo ako sa tabi ng kama,
kung saan nilalagyan ng suwero si Ana, ang sakit sa aking puso ay napalitan ng isang bagay na mas matigas, mas malamig, determinasyon. At doon, sa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ng kama, ang telepono ni Ana ay walang tigil sa pag-vibrate, paulit-ulit. Pangalan ni Marco ang lumalabas sa screen. Sa una, ayaw kong pansinin, ngunit ang pangungulit nito ay parang isang insulto, isang pagpapakita na kahit matapos niyang saktan ang aking anak, pakiramdam niya ay may karapatan pa rin siya. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Kinuha ko ang telepono. Doon ko nakita ang mga mensahe, hindi lang mga tawag. Mga mensahe na puno ng pagbabanta. Ang isa ay partikular na tumatak sa aking isipan. Ang mga salita ay tila tumalon mula sa screen at sinampal ako. Subukan mong magsalita kung gusto mong mawala sa iyo ang lahat. Mawala sa iyo ang lahat. Inulit ko ang mga salitang iyon sa aking isip. Ano pa ba ang maaaring mawala sa anak ko? Nawala na ang kanyang kumpiyansa. Nawala na ang kanyang ngiti. Halos mawala na ang kanyang buhay. At ang lalaking ito, ang halimaw na ito, ay nagbabanta pa rin? Sa sandaling iyon, nagbago ang lahat sa loob ko. Nawala ang pagiging ina na umiiyak. Nawala ang biyenan na nasasaktan. Ang pumalit ay si Officer Leticia Reyes. Isang pulis na may tungkuling protektahan ang mga naaapi. At sa gabing iyon, ang pinaka-naaapi sa lahat ay ang sarili kong anak. Pinatay ko ang telepono ni Ana. Inalis ko ang SIM card. Hindi na muling maririnig ng aking anak ang boses ng lalaking iyon. Hindi na muli siyang manginginig sa takot dahil sa kanyang mga banta. Iyon ang unang hakbang, isang maliit na hakbang. Pero iyon ang simula ng lahat. Habang pinagmamasdan ko si Anang natutulog, na may luhang tumutulo mula sa gilid ng kanyang mga mata kahit sa kanyang pagtulog, isang pangako ang binuo ko sa aking sarili. Hindi ito matatapos dito. Hindi ito matatapos sa isang medical report at ilang tableta para sa sakit. Ito ay magtatapos sa korte. At sisiguraduhin kong si Marco ang magbabayad. Sa bawat pasa, sa bawat luha, magbabayad siya. Ang madaling araw ay hindi nagdala ng pag-asa, kundi isang malamig at matigas na realidad. Pagka-uwi namin mula sa ospital, ang bawat sulok ng aming tahanan na dati ay puno ng halakhak at amoy ng bagong luto na kape ay parang nilamon ng isang higanteng anino. Ang katahimikan ay hindi payapa. Ito ay mabigat, parang hanging bago ang isang malakas na bagyo. Dinala ko si Ana sa kanyang dating silid. Doon, sa ilalim ng mga kupas na posters at sa kama na kinalakihan niya, dahan-dahan siyang nahiga. Pinanood ko siyang pumikit sa sandaling iyon. Tila bumalik siya sa pagiging musmos ang kanyang mukha, bagaman may mga pasa at maga ay naghahanap ng kaligtasan sa silid na ito. Ito ang panahong wala pa si Marco. Panahong ang tanging takot niya ay ang madilim na kalsada o ang mababang marka sa eskwelahan. Ngunit ngayon, ang halimaw na kinatatakutan niya ay ang taong pinangakuan niyang mamahalin habang buhay. Hindi ako makatulog. Humiga ako sa tabi niya sandali. Pinakikinggan ang kanyang mababaw na paghinga, ngunit ang bawat tibok ng puso ko ay tila isang tambol na naguutos sa akin na kumilos. Tumayo ako at lumabas sa aming maliit na beranda. Sariwa ang hangin ng madaling araw, ngunit hindi nito kayang palamigin ang apoy na unti-unting nagniningas sa aking dibdib. Sa kabilang bakuran, nakita ko ang pamilyar na anino ni Aling Nena. Gaya ng dati, maaga siyang nagwawalis ng mga tuyong dahon ng mangga. Kami ni Nena ay hindi lang magkapitbahay. Sabay kaming tumanda sa kalyeng ito. Siya ang nakasaksi sa paglaki ni Ana at siya rin ang naging sandalan ko nang pumanaw ang aking asawa. Tumigil siya sa pagwawalis nang maramdaman niya ang aking presensya. Tumingala siya at sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, nagtagpo ang aming mga mata. Hindi ko na kailangang magsalita ng marami. Ang pamamaga ng aking mga mata at ang lungkot na bumabalot sa aming bahay ay sapat na mensahe. Leticia, tawag niya sa mahinang boses, puno ng pag-aalala. Anong nangyari? Nakita ko ang kotse kagabi. Ang ingay sa labas. Lumapit ako sa bakod,
na naghihiwalay sa aming mga lote. Ang kahihiyan, na madalas ay nagiging hadlang sa mga biktima ng karahasan, ay isinantabi ko. Aling Nena, pabulong kong sabi. Ang boses ko ay bahagyang nanginginig sa pagod at galit. Si Ana, sinaktan siya ni Marco. Umuwi siyang halos hindi makalakad. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Aling Nena. Ang pag-aalala ay napalitan ng isang nag-aalab na puot. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamay sa hawakan ng walis tingting. Hayop na lalaking yan, madiin niyang bulong. Akala ko ba ay galing sa respetadong pamilya? Walang katuwiran ang manakit ng babae, lalo na ang anak mo. Sa gitna ng aming pag-uusap, biglang nanariwa sa isip ko ang isang mahalagang detalye. Noong nakaraang buwan lang, nagpakabit ng security camera si Aling Nena matapos may mawala na mga pananim at gamit sa kanyang bakuran. Aling Nena, ang CCTV ninyo. Nakatutok ba iyon sa tapat ng gate namin? Tanong ko, habang ang pag-asa ay muling sumisibol. Tumango siya agad. Oo, Leticia. Abot hanggang kalsada ang sakop niyon. Hindi na siya naghintay na hilingin ko. Ibinaba niya ang walis at agad na kinuha ang kanyang cellphone sa bulsa ng kanyang duster. Pinanood ko ang screen habang hinahanap niya ang recording kagabi. 11:00 ng gabi. Isang itim na SUV ang huminto sa tapat ng aming gate. Kahit malabo ang kuha dahil sa dilim, kilalang-kilala ko ang sasakyang iyon. Bumukas ang pinto sa gilid ng driver. Lumabas si Marco. Ang kanyang mga galaw ay mabilis, agresibo. Umikot siya sa kabilang pinto at marahas na hinila si Ana palabas. Nakita ko kung paano nawalan ng balanse ang aking anak, kung paano siya bumagsak sa semento habang ang kanyang asawa ay dinuduro siya. Walang tunog ang video, ngunit ang bawat kumpas ng kamay ni Marco ay tila isang sampal sa aking pagkatao. Ang pinakamasakit na bahagi ay nang iwanan siya ni Marco. Pinaharurot nito ang sasakyan at naiwan si Ana na gumagapang patungo sa aming gate. Nakita ko ang kanyang desperasyon, ang pagkatok niya sa pinto, na tila ba iyon na ang huling hininga niya. Ang kanyang panginginig, ang pagyakap niya sa kanyang sarili sa gitna ng kalsada, bawat segundo ng video na iyon ay parang kutsilyong unti-unting tumutusok sa aking puso. Ipadala mo sa akin ang kopya, Nena, sabi ko. Ang boses ko ay hindi na nanginginig. Ito ay naging matigas na parang bakal. Kailangan ko ito. Ngayon din, Leticia, sagot niya. Gamitin mo ito para mabulok ang hayop na yan sa kulungan. Pagpasok ko sa loob ng bahay, ang bigat sa aking dibdib ay hindi nawala, ngunit ang kalituhan ay napalitan ng isang malinaw na layunin. Hindi sapat ang umiyak. Hindi sapat ang magluksa. Ang hustisya ay hindi dumarating sa mga taong naghihintay lang. Ito ay kinukuha. Pumasok ako sa aking silid at lumapit sa malaking aparador na gawa sa Nara. Sa pinakadulo nito, sa loob ng isang plastic cover, ay nakasabit ang aking dating buhay. Ang aking uniforme, bilang isang alagad ng batas. Dahan-dahan ko itong inilabas. Ang asul na polo na may mga sagisag ng kapangyarihan at panunumpa. Ang khaki na pantalon na ilang taon ko ring isinuot sa paglilingkod sa bayan. Ang sinturon na katad, kung saan nakasukbit ang aking armas noon. Hinaplos ko ang tela, malamig ito, ngunit tila nagbibigay ng init sa aking mga daliri. Isinuot ko ang uniforme. Bawat butones na aking isinisara ay tila isang hakbang palayo sa pagiging isang biktima at patungo sa pagiging isang tagapagtanggol. Nang isuot ko ang aking badge, tumingin ako sa salamin. Ang babaeng nakaharap sa akin ay hindi lang isang ina na nagdadalamhati. Siya ay si Leticia, ang opisyal na nanumpa na poprotektahan ang mahihina. At sa pagkakataong ito, ang mahinang iyon ay ang sarili kong dugo at laman. Hindi na ito tungkol sa personal na paghihiganti. Ito ay tungkol sa pananagutan. Ito ay tungkol sa pagpapakita kay Marco na ang batas na kanyang minaliit ay ang mismong batas na lulunod sa kanya. 6:00 na ng umaga. Kinuha ko ang aking lumang address book at hinanap ang isang numerong matagal ko nang hindi dinadial. Si Attorney Reyes. Si Attorney Reyes ay hindi lamang isang abogado. Siya ang matalik na kaibigan ng aking yumaon na asawa.
Siya ang taong tumulong sa amin sa lahat ng legal na aspeto ng aming buhay. Higit sa lahat, siya ang taong nakakaalam sa planong binuo namin taon na ang nakalilipas isang teoretikal na hakbang. Kung sakaling may mangyaring masama sa pamilya na hindi kayang lutasin ng simpleng usapan, sumagot siya sa ikatlong ring. Ang kanyang boses ay paos, halatang kakagising lang. Leticia, napatawag ka? May problema ba? Huminga ako ng malalim, pilit na pinapanatili ang kalmado ng aking boses. Attorney, kailangan ko kayo. Si Ana, biktima siya ng karahasan. Hawak ko ang ebidensya. Narinig ko ang pag-ayos niya ng upo sa kabilang linya. Ang pagiging antukin ay agad na napalitan ng profesionalismo. Gaano kalala, sapat na para simulan ang plano, attorney. Ang planong sinabi natin noon na sana ay hindi na natin kailangang gamitin. Nagkaroon ng mahabang sandali ng katahimikan. Alam ni Attorney Reyes kung ano ang ibig kong sabihin. Hindi lang ito simpleng pagsampa ng kaso ng VAWC Violence Against Women and Their Children. Ito ay ang paggamit ng lahat ng aming koneksyon, lahat ng legal na butas, at lahat ng bigat ng aking dating posisyon para matiyak na walang takas si Marco. Sigurado ka na ba, Leticia? Tanong niya, may tono ng babala. Kapag sinimulan natin ito, wala nang balikan. Marco belongs to a powerful family. Magiging madumi ang laban na ito. Tumingin ako sa pintuan ng kwarto ni Ana, kung saan naroon ang aking anak na durog ang puso at katawan. Attorney, sagot ko ng may buong paninindigan. Siguradong sigurado na ako. Handa akong sunugin ang lahat para lang makuha ang hustisya. Sige, sagot ni attorney. Magkita tayo sa opisina ko mamayang 9:00. Dalhin mo ang lahat ng ebidensyang mayroon ka. Let's go to work. Pagkababa ko ng telepono, dinalaw ako ng isang kakaibang pakiramdam ng kapayapaan sa gitna ng gulo. Ang unang hakbang ay palaging ang pinakamahirap, ngunit ngayon ay nagawa na. Lumabas ako muli sa beranda at pinanood ang pagsikat ng araw. Ang langit ay kulay kahel at pula, tila nagbababala ng isang madugong labanan. Ngunit hindi ako natatakot. Hawak ko ang video mula kay Aling Nena. Suot ko ang aking uniforme at nasa panig ko ang pinakamagaling na abogado. Si Marco ay may pera. Mayroon siyang impluwensya, ngunit mayroon akong katotohanan. At higit sa lahat, mayroon akong galit ng isang inang wala nang mawawala. Sa bawat hakbang ko, pabalik sa loob ng bahay, ang tunog ng aking sapatos sa sahig ay tila isang martsa. Ang digmaan ay hindi na lamang isang banta. Ito ay opisyal nang nagsimula. At sisiguraduhin kong sa dulo nito, ang tanging itatayo ay ang dangal ng aking anak. Ang paggising ni Ana ay dahan-dahan. Para siyang isang hayop na nasugatan, maingat sa bawat galaw na para bang inaasahan pa rin na may sasaktan sa kanya. Naghanda ako ng mainit na sabaw at umupo sa tabi ng kanyang kama. Sa una, ayaw niyang kumain. Wala po akong gana, inay. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Anak, sabi ko, hinahawakan ang kanyang kamay. Kailangan mong kumain. Kailangan mong lumakas. Para sa sarili mo at para sa laban na haharapin natin. Dahan-dahan, sumubo siya. Bawat subo ay tila isang malaking sakripisyo. At habang kumakain siya, alam kong kailangan kong gawin ang isang bagay na masakit, ngunit kinakailangan. Kinuha ko ang aking digital camera. Ana, sabi ko ng marahan, kailangan kong kunan ng litrato ang mga pasa mo. Kailangan natin ng ebidensya. Nagulat siya. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang takot at ang hiya. Ang ideya na idokumento ang kanyang kahihiyan ay tila napakasakit. Ngunit dahan-dahan, tumango siya. Isa-isa, maingat, puno ng pagpipigil sa galit. Kinuhanan ko ng litrato ang bawat marka ng kalupitan sa kanyang katawan. Ang putok niyang labi, ang namamagang mata, ang mga pasa sa kanyang braso, nahugis mga daliri at aya, mga daliri ni Marco. At ang pinakamasaklap sa lahat, ang malaking itim na pasa sa kanyang tiyan. Sa bawat pag-click ng kamera, pakiramdam ko ay isang piraso ng aking puso ang nadudurog.
Ito ang aking anak, ang aking munting prinsesa. At ito ang ginawa sa kanya ng lalaking nangakong aalagaan siya. Ang mga litratong iyon ay hindi lang ebidensya. Sila ay isang permanenteng paalala ng isang pangakong napako. Matapos iyon, sa wakas ay nagkaroon siya ng lakas ng loob na magkwento. Umiiyak, garalgal ang boses. Ikinuwento niya ang lahat. Ang pangalan ng babae, Denise. Isang pangalan na itatanim ko sa aking isipan. Ikinuwento niya kung paano dinala ni Marco si Denise sa sarili nilang pamamahay. Ang kanilang tahanan, ang lugar na dapat ay kanlungan niya, ay ginawang pugad ng kataksilan. Ikinuwento niya kung paano siya minaliit ni Denise, tinawanan, habang si Marco ay nakatayo lang at pinapanood ang lahat. Sabi niya po sa akin, "Inay, wala kang kwenta. Kahit anong gawin mo, ako pa rin ang pipiliin niya." Humagulgol si Ana. Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa kaysa sa anumang suntok dahil sinira nito hindi lang ang kanyang katawan, kundi ang kanyang kaluluwa, ang kahihiyan, ang pagyurak sa kanyang pagkatao. Habang nakikinig ako, ang galit sa loob ko ay nag-aapoy. Hindi na ito simpleng kaso ng pananakit. Ito ay isang kaso ng paulit-ulit na pag-abuso, pisikal, emosyonal, at mental. Si Marco ay hindi lang isang asawang nananakit. Isa siyang halimaw na nasisiyahan sa pagpapahirap sa iba. At si Denise, hindi lang siya isang kabit. Isa siyang kasabwat. Tinipon ko ang lahat ng litrato. Inilagay ko ito sa isang folder sa aking laptop kasama ang video mula kay Aling Nena. Dahan-dahan, nabubuo ang aming kaso. Bawat piraso ng ebidensya ay isang pakong dahan-dahang ibaon sa kabaong ng kalayaan ni Marco. Alam kong hindi ligtas si Ana sa aming bahay. Ang aming maliit na bayan ay puno ng mga mata at tainga. Kahit saan ay may mga kakilala si Marco. Isang tawag lang, malalaman niya kung nasaan ang aking anak. At sa estado ni Ana, hindi niya kakayanin ang isa pang pagharap sa lalaking iyon. Kaya't kinausap ko si Aling Nena. Nang walang pag-aalinlangan, ibinukas niya ang kanyang tahanan para kay Ana. "Dito siya ligtas, Leticia. Ako ang bahala sa kanya. Ang utang na loob ko sa babaeng iyon ay hindi mababayaran." Nang gabi ring iyon, nang masiguro kong ligtas at natutulog na si Ana sa bahay ng aming kapitbahay, sinimulan ko ang pangalawang bahagi ng aking plano. Tinanggal ko ang aking uniforme. Nagsuot ako ng isang lumang jacket, maong na pantalon, at isang sombrero para itago ang aking mukha. Sa gabing iyon, hindi ako si Officer Reyes. Isa lang akong anino. Isang anino na naghahanap ng katotohanan. Alam ko kung saan madalas pumunta si Marco kapag gabi. Ang Canto Bar, isang lugar na puno ng usok, alak, at mga lihim na usapan. Ipinark ko ang aking lumang kotse sa isang madilim na eskinita. Sapat ang layo para hindi mapansin, pero sapat ang lapit para makita ang lahat. Naghintay ako. Ang paghihintay ay isang bagay na natutunan ko sa aking trabaho. Kailangan ng pasensya at hindi nga ako nabigo. Mga bandang 8:00, dumating ang kanyang silver na pickup. Ang puso ko ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Inihanda ko ang aking kamera. Pagkatapos ng ilang minuto, isang babae ang lumabas mula sa isang kanto, nakasuot ng isang hapit na pulang bestida. Ang kanyang mga labi ay pininturahan ng matingkad na pula at may hawak na sigarilyo. Ang kanyang paglakad ay may halong kayabangan. Siya na nga, si Denise. Bumaba si Marco mula sa pickup. Binuksan ang pinto para sa kanya at inakbayan ito na para bang sila ang mag-asawa. Ang eksenang iyon, ang kaswal na pagpapakita ng kanilang relasyon sa publiko, ay isang sampal sa aking mukha. Ang lalaking minsang kumain sa aming hapagkainan, ang lalaking tumawag sa aking inay, ay ngayon, buong pagmamalaking niyayakap ang babaeng sumira sa pamilya ng aking anak. Habang ang aking si Ana ay nasa isang kama, umiiyak at nasasaktan, heto sila, nagpapakasaya, na parang walang nangyari, na parang walang buhay na sinira. Nag-click ang camera ko. 1, 2, 3,
Ang bawat kuha ay malinaw. Ang neon na ilaw mula sa bar ay nagsilbing perpektong liwanag para maipakita ang kanilang mga mukha, ang kanilang mga ngiti, ang kanilang pagtataksil. Sinundan ko sila mula sa malayo. Pumasok sila sa isang maliit na motel sa dulo ng kalsada, isang lugar na kilala sa mga panandaliang aliw. Hindi na ako lumapit. Mula sa tapat ng kalsada, kinuhanan ko sila habang magkahawak kamay na pumasok sa lobby. Ang imahe ay malinaw, walang duda. Sila nga. Pagkatapos noon, umikot ako papunta sa parking lot ng motel. Kinuhanan ko ng litrato ang plaka ng pickup ni Marco at sinigurado kong kasama sa kuha ang isang digital na orasan mula sa kalapit na tindahan na nagpapakita ng eksaktong oras. 9:30 ng gabi. Bawat litrato ay isang bala. At sa gabing iyon, napuno ko ng bala ang aking baril. Umuwi ako sa bahay na dala ang bigat ng aking mga nakita. Ngunit kasabay nito, dala ko rin ang bigat ng ebidensya. Binuksan ko ang aking laptop at maingat na inilipat ang lahat ng mga litrato sa isang espesyal na folder na may password. Ang bawat file ay pinangalanan ko ayon sa oras at petsa. Habang tinitingnan ko ang mga larawan sa screen, ang kanilang mga halakhak, ang kanilang mga yakap, naramdaman ko ang isang matinding kirot. Ito ang katotohanan. Isang masakit na katotohanan na kailangang malaman ng lahat. Tinawagan ko si Attorney Reyes. Kahit hating gabi na. "Attorney," sabi ko, ang boses ko ay matatag. Nasa akin na ang mga litrato ng kanilang pagtataksil. Malinaw ang mga mukha, malinaw ang plaka ng sasakyan, malinaw ang lahat. Narinig ko ang pagbuntong hininga ng abogado sa kabilang linya. "Magaling, Leticia," sabi niya. "Itago mo yan ng mabuti. Huwag mong ipaalam sa kanya na mayroon ka niyan." Tumango ako, kahit hindi niya ako nakikita. Pakiramdam ko, isang malaking hakbang ang aming natapos. Ngunit bago pa ako makahinga ng maluwag, nag-vibrate ang aking telepono. Isang tawag mula sa numero ni Aling Nena. Si Ana. "Inay," sabi niya, ang boses ay nanginginig sa takot. Tumawag po siya sa isang kaibigan ko. Tinatanong kung nasaan ako. Nang sabihin ng kaibigan ko na hindi niya alam, pinagbantaan din po niya. "Inay, natatakot po ako." Sa pagkarinig ko sa boses ng aking anak, ang lahat ng tapang na naramdaman ko kanina ay biglang napalitan ng kaba. Kahit nakalayo na siya, ang anino ni Marco ay patuloy pa ring humahabol sa kanya. Ang kanyang mga galamay ay mahahaba. Pinakalma ko siya. "Huwag kang mag-alala, anak. Manatili ka lang diyan." Bantay sarado ko siya. Ngunit sa loob ko, alam kong kailangan kong kumilos ng mas mabilis bago pa niya mahanap ang paraan para muling saktan si Ana. Walang pag-aalinlangan. Tinawagan ko si Commander Rosales, isang pinagkakatiwalaan kong kasamahan sa istasyon. Ipinresenta ko sa kanya ang lahat, ang medical history ni Ana, ang video, at ang mga litrato ng pagtataksil. Kailangan ko ng patrol na magbabantay sa lugar ni na Aling Nena, Commander. Sabi ko. Ang boses ko ay matigas na. Pumayag siya, ngunit may babala. "Mag-ingat ka, Leticia. Delikado ang ginagawa mo." Sa gabing iyon, hindi ako nakatulog. Inayos ko ang lahat ng ebidensya sa mga folder. Bawat isa ay isang akusasyon. Bawat isa ay isang hakbang palapit sa hustisya. At habang ginagawa ko iyon, ang sakit ng pagtataksil ay patuloy na sumusunog sa aking dibdib. Ang lalaking minsang itinuring kong anak ay hindi lang sinira ang aking pamilya. Hinamon niya ako, at ang hamon na iyon ay buong puso kong tatanggapin. Habang si Ana ay nagpapagaling sa pangangalaga ni Aling Nena at dahan-dahang dumadalo sa mga therapy session kasama ang isang psychologist na inirekomenda ni Attorney Reyes, ako naman ay patuloy sa pagtitipon ng lahat ng aming mga legal na dokumento. Ang aking atensyon ay nakatuon sa paghahanda para sa kasong physical abuse at adultery. Akala ko, iyon na ang pinakamasahol na krimen na ginawa ni Marco. Akala ko, hanggang doon na lang ang kasamaan niya. Ngunit nagkamali ako. Isang umaga, habang nag-aayos ako ng mga papeles sa bahay, tumunog ang aking telepono. Isang numero na hindi nakarehistro,
ngunit pamilyar. Si Mang Romero, ang hepe ng Public Property Registry, isang matagal nang kakilala mula sa ilang mga kasong hinawakan ko noon. Ang kanyang boses ay mahina at nag-aalala. Ginang Reyes, Leticia, pasensya na sa abala. Bungad niya, ang boses ay halos pabulong. Hindi magandang pag-usapan ito sa telepono, pero nakita ko kasi ang pangalan mo at ng anak mo sa isang file ng land transfer. Medyo kakaiba. Kung may oras ka, mas magandang dumaan ka rito. Napakunot ang noo ko. Land transfer? Wala kaming anumang transaksyon na ginagawa. Ngunit isang masamang kutob ang biglang gumapang sa aking dibdib. Agad akong nagpaalam kay Ana na may aasikasuhin lang at nagtungo sa munisipyo. Pagdating ko sa opisina ni Mang Romero, isinara niya ang pinto at inilabas ang isang folder. Ang kanyang mukha ay seryoso. Mayroong kakaiba rito, Leticia. Sabi niya, ang lupain na ito ay inilipat sa pangalan ng isang Denise Salgado noong nakaraang linggo. Pero dahil hindi ka tumawag sa akin para kumpirmahin, nagtaka ako. Naramdaman kong nanlamig ang buong katawan ko. Para akong binuhusan ng isang balding yelo. Hindi maaari, sabi ko. Ang boses ko ay nanginginig. Wala kaming pinirmahang kahit ano ni Ana. Umiling si Mang Romero at iniabot sa akin ang mga dokumento. Nandoon nga ang mga pirma. Isang nanginginig na bersyon ng pirma ko at isang mas nanginginig na bersyon ng pirma ni Ana. Halatang-halata ang pamemeke. Sino ang nagdala ng mga papeles na ito? Tanong ko, sinusubukang kontrolin ang galit na kumukulo sa loob ko. Sumagot si Mang Romero sa mahinang boses. Ang sabi ng empleyado ko, ang manugang mo raw, si Marco. Sinabi raw niya na pinakiusapan mo siyang asikasuhin dahil abala ka. Sa pagkarinig ko noon, ang dugo ko ay tila umakyat lahat sa aking ulo. Si Marco, hindi lang niya sinaktan ang aking anak, hindi lang siya nagtaksil. Ngayon, ninakaw niya ang aming pamana. Ang lupang iyon ay hindi lang basta isang ari-arian. Iyon ang dugo at pawis ng aking ama, ang alaala ng aking yumaong asawa. Iyon ang kinabukasan na dapat ay para kay Ana. Iyon ay nagkakahalaga ng halos 2 milyong piso. 10,000, isang yaman na inipon ng aming pamilya sa loob ng maraming henerasyon at ipinamigay niya ito sa kanyang kabit, sa babaeng naging dahilan ng pagdurusa ng aking anak. Ang kasamaang iyon ay nasa ibang level na. Ito ay hindi na lang kasalanan ng isang mainitin ang ulo na asawa. Ito ay kasalanan ng isang kalkulado, tusong kriminal, isang ahas na matagal naming inalagaan sa aming tahanan. Sinubukan kong kumalma. Hiniling ko kay Mang Romero ang isang kopya ng buong file. Habang kinokopya niya ito, bumulong siya. Mayroon sigurong tumulong sa kanya mula rito sa loob, Leticia. Mag-iingat ka. Huwag mong ipaalam na sa akin nanggaling ito. Tumango ako, nagpasalamat, at nangakong hindi ko siya idadamay. Ngunit habang papalabas ako ng gusaling iyon, dala-dala ang mga peking dokumento, pakiramdam ko ay naglalakad ako sa ibabaw ng mga karayom. Si Marco ay hindi lang isang simpleng basagulero. Isa siyang manipulador, isa siyang magnanakaw, at handa siyang gawin ang lahat para makuha ang gusto niya. Diretso ako sa opisina ni Attorney Reyes, kasama si Ana na sinundo ko mula sa kanyang therapy. Nang ilatag ko ang mga kopya ng peking titulo sa kanyang mesa, ang kalmadong mukha ng abogado ay biglang naging seryoso. Tinitigan niya ang mga papeles, ang mga peking pirma, at dahan-dahang tumango. Ito na, sabi niya, ang kanyang mga daliri ay tumatapik sa mesa. Ito na ang pako sa kanyang kabaong. Ngayon, mayroon na rin tayong ebidensya ng falsification of public documents at estafa, pandaraya. Wala na siyang takas dito. Si Ana, na tahimik na nakaupo sa tabi ko, ay napahagulgol. Inay, sabi niya, ang boses ay basag. Naglakas loob siyang nakawin ang lupa ni Lolo. Ang sakit sa kanyang boses ay hindi na lang tungkol sa pisikal na pananakit. Ito ay tungkol sa sukdulang pagtataksil. Ang lupang simbolo ng aming pamilya ay niyurakan ng lalaking minsan niyang minahal.
Hinawakan ko ang kanyang kamay. Ang sakit na iyon, ramdam ko rin. Ngunit sa ilalim ng sakit, mayroong isang bagay na tumitigas. Isang determinasyon na mas matibay pa sa bakal. Nang gabing iyon, ibinigay ko kay Commander Rosales ang kopya ng mga pekeng papeles. Tiningnan niya ito at nakita ko ang galit sa kanyang mga mata. Napakatibay ng ebidensya mo, Leticia. Sisiguraduhin kong hindi ito makakalusot. Pag-uwi ko, isinara ko ang lahat ng dokumento sa isang maliit na safe sa aking kwarto. Ang orasan ay maghahating gabi na, ngunit hindi ako dinadalaw ng antok. Naupo ako sa dilim, nag-iisip tungkol kay Marco. Tungkol sa lahat ng ginawa niya, ang sakit. Parang isang mabagal na apoy na patuloy na sumusunog sa aking dibdib. At sa gitna ng apoy na iyon, isang desisyon ang nabuo. Tapos na ang pagtatago. Tapos na ang pagkolekta ng ebidensya sa dilim. Panahon na para harapin siya. Panahon na para malaman niya na ang larong sinimulan niya ay ako ang tatapos. Kinabukasan, araw ng Sabado. Inihatid ko si Ana sa bahay ni Aling Nena, ang pinakaligtas na lugar para sa kanya. May mga pulis na nagbabantay sa labas, kaya't panatag ang aking loob, ngunit ang puso ko ay hindi mapakali. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kaba ng gagawin kong pagharap. Nagsuot ako ng sibilyan, isang lumang jacket at maong. Ngunit sa loob ng aking bag, nakatago ang isang folder. Ang folder na naglalaman ng lahat ng bala na gagamitin ko. Ang mga litrato ng pasa, ang video, ang medical report, at ang pinakamatindi sa lahat, ang kopya ng pekeng titulo ng lupa. Nagmaneho ako papunta sa kanyang pawn shop. Ang lugar kung saan niya ipinapakita ang kanyang kapangyarihan sa aming bayan. Ang bawat pag-ikot ng gulong ay isang paalala na hindi ito isang simpleng pagbisita. Ito ay isang komprontasyon. Isang deklarasyon ng digmaan. Pagpasok ko, ang amoy ng langis ng makina at usok ng sigarilyo ang sumalubong sa akin. Dalawa sa mga tauhan ni Marco ang nag-aayos ng mga gamit. Tiningnan nila ako ng masama. "Oh, tingnan mo! Dumating ang biyenan," sabi ng isa, may kasamang mapanuyang ngiti. Hindi ko sila pinansin. Naglakad ako ng diretsyo papunta sa opisina sa likod, kung saan nakaupo si Marco, nagbibilang ng pera, makakapal na pera, nakapatong sa kanyang lamesang gawa sa kahoy. Tumingala siya at isang pekeng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Oh, biyenan! Anong atin? Mukhang marami kang libreng oras para bisitahin ang manugang mo, ah?" Ang kanyang boses ay puno ng sarkasmo. Ngunit hindi ko ito ininda. Hindi ako pumunta roon para makipagtalo. Inilapag ko ang folder sa kanyang mesa. Bawat pahina ay isang akusasyon. Ang mga litrato ng bugbog na si Ana. Ang video kung saan maririnig ang kanyang mga hikbi. Ang report mula sa ospital at ang kopya ng mga pekeng papeles na nilagdaan niya. Sumulyap siya sa mga ito. Ang kanyang mukha ay bahagyang nagbago, ngunit mabilis niyang ibinalik ang kanyang kumpiyansa. Tinakpan ito ng isang mapanghamak na ngiti. "Anong gagawin ko sa mga papel na yan? Mas magagaling ang mga abogado ko kaysa sayo." Tinitigan ko siya sa mata. Ang boses ko ay kasing lamig ng yelo. "Hindi ako pumarito para makipagtalo sayo. Kung gusto mong malaman kung sino ang tama, magkita tayo sa korte." Bigla siyang tumayo. Ang boses ay nagpipigil ng galit. "At sino ang maglalakas loob? Nagalawin ako. Sino ang lalaban sa akin sa bayang ito?" Hindi ako natinag. Tinitigan ko siya ng diretso sa kanyang mayabang na mga mata. "Ako, huwag mong isipin na lahat ng tao rito ay takot sayo." Ang dalawang tauhan niya sa labas ay akmang lalapit, ngunit inilabas ko ang aking police badge mula sa bulsa ng aking jacket. Natigilan sila. Umiwas ng tingin. Namula ang mukha ni Marco, hinampas niya ng malakas ang mesa. Halos pasigaw niyang sinabi, "Mahina ang anak mo. Nararapat lang sa kanya na maturuan ng leksyon. At huwag mong isipin na yang badge mo ang laging magliligtas sa'yo." Sa pagkarinig ko noon, kumulo ang dugo ko. Ang aking anak, dinisiplina? Ang mga pasang iyon ay disiplina? Gusto ko siyang sigawan. Gusto ko siyang sakalin.
Pero pinigilan ko ang sarili ko. Tahimik kong kinuha ang folder, inilagay sa aking bag, at tumalikod. Bago ako tuluyang lumabas, lumingon ako. Para malinaw sa'yo, sabi ko ng buong diin. Mula ngayon, nagbago na ang laro. Hindi na ikaw ang magdidisiplina. Ang batas? Ang batas na ang magdidisiplina sa'yo? Kapag lumabas ka sa pintong yan, sigaw niya. Hindi na kita biyenan. At huwag kang magrereklamo kapag naging marumi ang laro ko. Huminto ako. Tiningnan ko siya sa huling pagkakataon. Walang bahid ng takot. Kung gayon, isipin mo na lang na mula ngayon, hindi na rin kita manugang. Lumabas ako sa kalsada, kung saan malakas ang hangin. Sumakay ako sa kotse at agad tinawagan si Attorney Reyes. Attorney, oras na. Isampa na natin ang kaso. Ang sagot niya ay kalmado, ngunit may pag-iingat. Sige, humanda ka Leticia. Gagantiyan ng buong lakas. Tumango ako, kahit hindi niya ako nakikita. Ang puso ko, kasing tigas na ng bakal. Alam kong hindi magiging madali ang digmaang ito, pero handa na ako. Ilang araw lamang matapos ang aming paghaharap, nagsimulang kumalat ang mga tsismis na parang apoy sa tuyong damo. Maaga akong pumunta sa palengke para mamili. Sinusubukang maging normal. Ngunit ang mga bulungan ay umaabot sa aking mga tainga. 2 ale sa tindahan ng gulay ang nagbubulungan. Baka naman gawa-gawa lang lahat. Yan ni Ana. Sabi nila, sumpungin daw talaga ang babaeng yon, kaya nasasaktan. Dumaan ako sa harap nila, tumahimik sila, ngunit ang kanilang mga mata ay sumusunod sa akin, na para bang ako ang may kasalanan. Sa katabing kapihan, isang matandang lalaki ang humigop ng kape at umiling. Ginagamit ni Leticia ang pagiging pulis niya para gipitin ang manugang niya. Ang mga salitang iyon ay parang mga patalim. Ang mga taong ito na bumabati sa akin tuwing umaga, nang umingiti kay Ana noong bata pa siya, ay ngayon napakadaling maniwala sa mga kasinungalingan ni Marco. Yumuko ako at binilisan ang aking lakad. Tanghali, tinawagan ako ni Attorney Reyes. Mayroon siyang masamang balita. Kumuha si Marco ng isang dekampanilyang abogado mula pa sa Maynila, sabi niya. Nagsampa sila ng countersuit. Sinasabi nila na iniimbento lang ni Ana ang lahat para makakuha ng pera at inaabuso mo raw ang iyong kapangyarihan bilang pulis. Nang hapon na iyon, habang pauwi kami ni Ana mula sa palengke, nakita namin ang 2 tauhan ni Marco na nakatayo sa isang eskinita, naninigarilyo, at nakatingin sa amin. Tinaas ng isa ang kanyang baba at sinabing, "Mag-ingat kayo, mas marami nang naniniwala kay Boss Marco kaysa sa inyo." Hindi ako sumagot. Hinawakan ko lang ng mahigpit ang kamay ni Ana. Ngunit ang mga salitang iyon ay parang mga batong ibinato sa aking puso. Ang sitwasyon ay lalong lumala. Ang mga kapitbahay na dati palangiti ay ngayon umiiwas na ng tingin. Ang mga kaibigan na dati laging nariyan ay bigla na lang naging abala. Naramdaman namin ang pagtalikod ng buong bayan. Tila ba kami ang mga kontrabida sa sarili naming kwento. Isang gabi, pag-uwi ko mula sa istasyon, mayroon akong nakitang isang puting sobre na isinuksok sa ilalim ng aming pinto. Walang pangalan. Sa loob, isang sulat kamay na mensahe. Manahimik ka kung ayaw mong mawala ang anak mo. Nanginig ang aking mga kamay habang hawak ang papel, ngunit hindi sa takot, sa galit. Galit dahil naglakas loob siyang idamay ang buhay ng aking anak. Galit dahil napakadaling manipulahin ang mga tao sa paligid ko. Maingat kong inilagay ang sulat sa folder ng mga ebidensya. Isa pa itong bala. Nagpatawag ako ng isang emergency meeting kay Attorney Reyes. Nang makita niya ang sulat, tumango siya. "Mas maganda yan," sabi niya. Habang mas nagiging marumi ang laro niya, mas lalo siyang nababaon. Pero ang opinyon ng publiko ay nasa panig niya. Kailangan natin ng isang malakas na dagok para mabago ang lahat. At ang tanging makakagawa noon ay si Denise. Sa pagkarinig ko sa pangalan ni Denise, isang maliit na liwanag ang sumibol sa gitna ng kadiliman. Si Denise, ang kabit, ang susi,
Alam kong hindi magiging madali ang kunin ang kanyang panig. Ngunit wala na akong ibang pagpipilian. Hahanapin ko siya, kakausapin ko siya, at gagawin ko ang lahat para siya ang maging sandata na tuluyang dudurog kay Marco. Ang paghahanap kay Denise ay hindi naging madali. Matapos ang eskandalo, tila nagtago siya. Ngunit sa tulong ng ilang mga impormante, nalaman ko kung saan siya madalas magpunta kapag gabi. Sa isang maliit at medyo tagong beer house sa dulo ng Hidalgo Street. Isang lugar kung saan ang mga tao ay pumupunta para magtago, hindi para makita. Iyon ang perpektong lugar. Muli, nagsuot ako ng sibilyan, isang maluwag na jacket at isang sombrero. Pagpasok ko, ang amoy ng murang alak at sigarilyo ang sumalubong sa akin. Maingay ang tugtugan. Pinili ko ang isang mesa sa pinakamadilim na sulok at naghintay. Mga bandang 10:00 ng gabi, pumasok siya. Nakasuot ng isang maikling bestida, ang kanyang mga labi ay matingkad na pula at hawak ang isang baso ng alak. Naglalakad siya ng may kumpiyansa, ngunit sa kanyang mga mata, nakita ko ang pagod at takot. Huminga ako ng malalim, tumayo at umupo sa tapat niya. Tinaasan niya ako ng kilay. "Sino ka?" tanong niya. Ang boses ay may halong pagtatanggol. Hindi ako sumagot kaagad. Inilapag ko lang ang isang sobre sa mesa. Sa loob, naroon ang kopya ng peking titulo ng lupa na nakapangalan sa kanya. Kasama noon, isang bank statement na nagpapakita ng kanyang mga lumolobong utang at ang banta na maremata ang bahay ng kanyang mga magulang. Tinitigan ko siya sa mata. "Ako ang biyena ni Marco," sabi ko. Ang boses ko ay matalim. "Kung mananatili ka sa panig niya, kasama kanyang babagsak. Pero kung makikipagtulungan ka, maililigtas mo ang iyong sarili." Isang mapanuyang tawa ang pinakawalan niya, ngunit nawala ito nang buksan niya ang sobre. Namutla siya, nanginginig ang kanyang mga kamay habang tinitingnan ang peking pirma sa titulo at ang mga pulang numero ng kanyang mga utang. Nagpatuloy ako. Alam na ng commander ng pulisya ang lahat. Sa oras na magsimula ang paglilitis, ipapatawag ka bilang kasabwat sa pandaraya. Maaari kang makulong ng matagal. Iyan ba ang gusto mo? Matagal siyang natahimik. Inubos niya ang kanyang alak sa isang lagok. "Nangako siya sa akin," sabi niya. Ang boses ay basag na. "Nangako siyang bibigyan niya ako ng parte sa lupa." Sabi niya, "Maayos ang lahat. Ngayon, naiintindihan ko na. Ginamit niya lang ako." Sa pagkarinig ko noon, nakaramdam ako ng kaunting awa. Si Denise, kahit nagkamali, ay isa ring biktima ng manipulasyon ni Marco. Pero hindi ako nagpadala sa emosyon. "Mayroon kang huling pagkakataon," sabi ko sa kanya. "Sabihin mo ang totoo sa korte. Ikokonsidera ko iyon." Sakto sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng bar at pumasok ang 2 tauhan ni Marco. Nilibot nila ang kanilang mga mata at natigil ito sa amin. Lumapit sila. Ang mga mukha ay hindi pala kaibigan. Walang pag-aalinlangan, inilabas ko ang aking police badge at inilapag ito sa mesa. "May susubok?" tanong ko. Ang 2 lalaki ay natigilan. Dahan-dahan silang umatras. Si Denise ay humihinga ng malalim, maputlang maputla. Tiningnan ko siya. "Kita mo? Hindi ka kayang protektahan ni Marco. Hihilahin ka lang niya pababa." Kinagat ni Denise ang kanyang labi. Sa wakas, tumango siya. "Sige, magsasalita ako, pero ipangako mong magiging ligtas ako." Hindi ako nangako ng marami. Tumango lang ako. "Gawin mo ang tama at gagawin ko ang lahat ng aking makakaya." Agad kong tinawagan si Commander Rosales. Ikinuwento ko ang sitwasyon at humiling ako ng isang ligtas na apartment kung saan maaaring magtago si Denise. Pag-alis ko sa bar na iyon, habang naglalakad sa madilim na kalsada, naramdaman ko ang isang malaking ginhawa. Ang laban ay bumaliktad na. Ang pinakamahalagang piyesa ni Marco ay nasa panig ko na. Ang umaga ng paglilitis ay dumating na parang isang panaginip. Gumising ako bago pa man sumikat ang araw. Bandang 5:00, ang hangin ay malamig pa at ang buong paligid ay nababalot ng katahimikan. Ngunit sa loob ng aming bahay,
Ang tensyon ay halos nahihipo. Nagpunta ako sa kusina at nagluto ng mainit na sabaw ng manok. Ang amoy ng luya at sibuyas ay tila nagbigay ng kaunting init sa malamig na umaga. Dinala ko ang isang mangkok sa kwarto kung saan natutulog pa si Ana. Sa pagtingin ko sa kanya, ang kanyang mukha ay payapa sa pagtulog, ngunit alam kong sa ilalim noon ay naroon pa rin ang takot. Anak, bulong ko, habang marahan siyang ginigising. Kain ka muna para magkaroon ka ng lakas. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. May pagod, ngunit mayroon ding isang bagong kislap. Isang kislap ng determinasyon. Tumango siya at dahan-dahang umupo. Tinulungan ko siyang magsuot ng isang simpleng bestidang kulay asul at nilagyan ko ng manipis na alampay ang kanyang leeg para takpan ang bahagi ng pasa na medyo nakikita pa. Inayos ko ang kanyang buhok. Anak, sabi ko, hinahawakan ang kanyang mga balikat at tinitingnan siya sa mata. Hindi mo na kailangang yumuko ngayon. Nakita ko ang pangingilid ng kanyang mga luha, ngunit hindi na ito luha ng kalungkutan. Iyon ay luha ng tapang. Sa labas ng aming bahay, naghihintay na si Commander Rosales kasama ang isang patrol car. Isang simpleng tango lang ang kanyang bati, ngunit sa kanyang mga mata, nakita ko ang suporta. Naghanda ako ng escort, Leticia. Magiging maayos ang lahat ngayon, sabi niya. Nagpasalamat ako at nakaramdam ako ng kaunting ginhawa. Hindi kami nag-iisa sa laban na ito. Habang tinatahak namin ang daan papunta sa korte, nakita ko ang mga tao sa plaza, nagbubulungan. Ang ilan ay tumitingin sa amin nang may kuryosidad. Ang iba ay may pag-aalala. Ngunit mayroon pa ring mga tingin ng pagdududa. Ang mga kasinungalingang ikinalat ni Marco ay nakatanim pa rin sa isip ng ilan. Alam kong ang laban ngayon ay hindi lang laban sa kanya. Ito ay isang laban para bawiin ang katotohanan. Pagdating namin sa hagdanan ng korte, nandoon siya, si Marco, nakatayo. Suot ang isang mamahaling suit. Ang kanyang mukha ay seryoso, at ang kanyang mga mata ay matalim na parang kutsilyo. Sa tabi niya, ang kanyang abogado mula Maynila, mukhang kalmado, ngunit alam kong kinakabahan din siya. At sa di kalayuan, nakatayo si Denise, mag-isa, nakatingin sa malayo. Sa pagkakita ko sa kanya, isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa aking puso. Pumasok kami sa courtroom. Ang lugar ay puno ng tao. Ang mga lumang upuang kahoy ay umuugong habang nagsisiksikan ang mga usisero. Nakita ko si Aling Nena sa likod. Ngumiti siya at tumango, isang silentong mensahe ng suporta. Ang hangin sa loob ay mabigat. Ang tanging maririnig ay ang ugong ng electric fan sa kisame, na para bang iyon ang tibok ng puso ng buong silid. Nagsimula si Attorney Reyes. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng kumpiyansa. Isa-isa niyang inilatag ang mga ebidensya. Ang mga litrato ng mga pasa ni Ana, ang medical report mula kay Dra. Cruz. Ang video mula sa CCTV ni Aling Nena. Nang i-play ang video sa isang malaking screen, ang mahinang pagkatok at paghikbi ni Ana ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Narinig ko ang mga bulungan. Ang ilan ay nagpupunas ng kanilang mga mata. Tiningnan ko si Ana sa tabi ko. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Nakayuko. Ipinatong ko ang aking kamay sa kanyang balikat. Nandito lang ako. Anak, tumayo ang abogado ni Marco. Ang kanyang boses ay matalas. Inimbento lang po lahat ng yan para makakuha ng pera sa aking kliyente. Si Ginang Reyes ay inabuso ang kanyang kapangyarihan bilang pulis para siraan ang isang mabuting tao. Ang mga salitang iyon ay mga kasinungalingan. Ngunit pagkatapos, ipinakita ni Attorney Reyes ang mga text messages ni Marco, ang kanyang mga pagbabanta. Malinaw, nababasa ng lahat, manahimik ka kung ayaw mong mawala ang anak mo. Ang buong silid ay natahimik. At pagkatapos, tinawag si Denise. Nanginginig siyang tumayo sa harap. Ipinangako po niya sa akin ang parte sa lupa, sabi niya. Ang boses ay mahina ngunit malinaw. Pinilit niya akong tanggapin ang mga papeles. Pero ang totoo po, pineke niya ang pirma ng kanyang asawa para nakawin ang lupa sa kanila.
Biglang tumayo si Marco. Sinungaling! Pinagtaksilan mo ako! Sigaw niya. Kinailangan siyang piliting paupuin ng mga guwardiya. Ipinagpatuloy ni Denise ang kanyang testimonya. Bawat salita niya ay isang martilyong dumudurog sa lahat ng kasinungalingan ni Marco. Nang ako na ang tinawag, tumayo ako sa harap ng lahat. Tiningnan ko sila sa mata. Ang aking mga kapitbahay, ang aking mga kakilala, ang aking buong komunidad. Ako po ay isang pulis, sabi ko. Ang boses ko ay matatag. Ngunit sa araw na ito, narito po ako, bilang isang ina. Hindi ako papayag na wasakin ng kahit sino, kahit pa ng sarili kong manugang, ang buhay ng aking anak at pagtawanan ang batas. Itinuro ko si Marco, walang bahid ng takot. Ang lalaking iyan ay hindi isang asawa. Hindi siya isang ama. Siya ay isang abusado, isang manloloko, at isang magnanakaw. Ang buong silid ay nag-ingay. Sa wakas, tumayo ang hukom para basahin ang hatol. Ang kanyang boses ay malinaw at may bigat. Hindi ko narinig ang bawat salita. Tila ba ang aking pandinig ay nabingi sa emosyon. Ngunit narinig ko ang mga pinakamahalagang bahagi. Isang protection order para kay Ana, ang pag-freeze sa lahat ng ari-arian ni Marco, ang pagpapawalang bisa sa peking titulo ng lupa, at ang pagpapadala ng kanyang kaso sa opisina ng piskal para sa mga krimen ng domestic violence, adultery, at estafa. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa silid. Si Marco ay napaupo sa kanyang silya. Ang kanyang mukha ay maputla, na para bang lahat ng kanyang kayabangan ay biglang nawala. Hinawakan ko ang kamay ni Ana at inalalayan siyang tumayo. Habang naglalakad kami palabas ng courtroom, ang sikat ng araw sa tanghali ay tila napakaliwanag. Narinig ko ang mga bulungan ng mga tao. Nanalo si Leticia, nanalo ang hustisya. Ngunit sa loob ko, alam kong ang tagumpay na ito ay hindi kayang burahin ang lahat ng sakit. Ang mga pasa ay maghihilom. Ngunit ang mga sugat sa puso at kaluluwa ng aking anak ay mangangailangan ng mas mahabang panahon. Sa mga sumunod na araw, ibinalita na si Marco ay dinakip at ikinulong. Si Denise ay umalis ng bayan para magsimulang muli. Ang mga tsismis ay napalitan ng mga paumanhin. Ang mga mapanghusgang tingin ay napalitan ng mga ngiti ng suporta. Si Ana ay bumalik sa aming bahay. Sa simula, ang mga gabi ay puno ng bangungot. Ngunit dahan-dahan, sa tulong ng therapy at ng walang sawang pag-aalaga, nagsimula siyang maghilom. Isang hapon, nakita ko siya sa hardin, dinidiligan ang mga rosas ng kanyang yumaong ama. At habang ginagawa niya iyon, mahina siyang kumakanta. Isang awit na matagal ko nang hindi naririnig mula sa kanya. Sa pagkarinig ko sa kanyang pagkanta, ang mga luha ay kusa ng tumulo mula sa aking mga mata. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng pasasalamat. Ang hustisya, minsan ay mabagal, minsan kailangan mo itong ipaglaban ng patayan. Ngunit kapag dumating na ito, kaya nitong ibalik hindi lang ang iyong ari-arian. Kaya nitong ibalik ang iyong dangal. Kaya nitong ibalik ang iyong ngiti. At higit sa lahat, kaya nitong ibalik ang musika sa isang buhay na matagal nang binalot ng katahimikan.